ako sa mga OFW dito sa Japan o yung tinatawag na TITP or Intern Trainee Program. Magti 3 years na nga pala ako dito sa Japan ngayon at nag-take na kami nung nakaraan ng SSW para mag-extend pa ng another 5 years. Yung nag-a-apply pa nga lang ako nung nasa Pilipinas ako, lagi ako nag-search sa mga YouTube, sa mga TikTok, kung magkano yung nagastos, kung gaano katagal mag-aaral, kailangan ba magaling sa Nihongo, ano yung mga requirements, anong agency, which is ngayon ay sasagutin ko ito. Ito yung purpose ng aking video ngayong araw na to. So, ang agency ko nga pala ay PhilAsia. Meron silang Facebook account, ilalagay ko na lang dito sa taas yung Facebook account nila. So, nag-apply ako noon mga 2022, which is pandemic pa. Kaya, nung nag-aral kami ng Nihongo, is online siya. Pero ngayon, ang alam ko, face-to-face na siya, which is kailangan nyo mag-board doon sa malapit sa school nyo. So, ang inantay ko lang nun para makapunta ako dito sa Japan is 3 months lang. Bali dapat 4 months siya. Pero dahil kailangan ng company agad, ng trabahador, naging 3 months na lang yung pag-aaral namin. And then, nagpunta na kami dito. Sabay-sabay na kami magkakabatch. Tungkol naman sa requirements, mas magandang itanong nyo siya mismo doon sa Facebook account nila. Kasi marami nang nag-update ngayon eh. Hindi naman tayo agad hihinga ng mga malalang mga requirements. Yung mga basic muna yung hihingi nila sa inyo. Tapos, ayun, unti-unti kapag natanggap na kayo or na-select na kayo, sa kanila hihingin yung mga mahalaga talaga na talagang kailangan mo. Experience, actually, isa akong food processing dito. Pero, hindi yun yung experience ko before. Ang ginawa lang nila is parang nag-picture lang ako na kunyari nagluluto ako. Pero, naghanap talaga ako ng COE ko. Halimbawa, naghanap ako ng mga legit na canteen na may DTI, BIR talaga. Tapos, ayun, yun yung mga ipinasa ko. Kailangan talagang lisensyado siya. Hindi siya peke. Yung madalas na katanungan is, magkano ba yung nagastos? Which is, online kami, kaya sobrang tipid namin. Kaya yung pagkain lang namin araw-araw. Tapos, pagdating naman sa documents, meron binayaran kami na translation. Yun yung mga birth certificate mo, birth certificate ng mga beneficiaries mo. Pinatranslate namin yun sa Nihongo. Yung sa akin kasi, 3 beneficiary ko, bali 13,000 yung nagastos ko pagdating sa documents. Tapos, sa medical, mga nasa 5,000 gano'n. Pero ngayon, dahil face-to-face nga, talagang malaki yung magagastos mo kasi magbabayad ka pa ng titirahan nyo doon sa Makati. Siyempre, yung pang-araw-araw mo pa. Gano'n. Tapos, pag gusto mo umuwi kunwari ng weekend, kung magpapauli sila, mamasahe ka pa. Tapos, pagdating naman sa nung aalis na ako, yung mga pagkain talaga yung priority ko. Tapos, yung damit, konti lang. Siguro mga 3-4 lang. Kasi meron naman ditong mga second hand. Mas mura siya. Kaya hindi ko priority yung mga damit talaga. More on Filipino na pagkain. Sa sahod naman, nung dumating kami pala dito, nung pagdating namin, meron allowance na 8 lapad. Tapos, mag-aaral pa kayo ng 1 month dito bago kayo ulit isa lang sa company nyo.
sahod namin na as in walang OT, as in nakaltas na lahat. Sobrang laki ng kaltas dito guys sa tax at kung ano-ano pa. Yung malinis na is 13 lapad. Kayo na bahala mag-compute sa peso. Yung trabaho ko nga pala dito guys ay food processing. Yung company namin is may 3 division. Sa karne, sa pagpapak ng gulay, at yung naghihiwa ng gulay. Lahat yun naikutan na namin kasi meron kaming rotation. Age limit. Sa totoo lang, dito sa Japan is wala naman siyang age limit yung company mismo. Pero yung agency natin sa Pilipinas, meron silang limit. Yung sa amin is pag female 31, pag lalaki ata 32. Libre ba yung bahay dito? Yung bills, internet, hindi po. Yung bahay namin is 6 na lapad, which is 3 naman kami nakatira dito, hiwa-hiwalay naman kami ng room, kaya yung bayad is hati-hati din kami. Bale, tigdo 2 lapad kami. Tapos sa kuryente at tubig, naghahati-hati rin kami, dinidivide namin sa 3. Pero yung internet namin is sari-sarili kami. Bakit Japan yung napili ko? Actually, ang dami kong in-applyan talaga bago ako napunta dito. Wala talaga sa plano ko tong Japan. Nag-apply ako sa Taiwan, nag-Korea ako, nag-aral ako ng EPS TOEIC. Yan. Tapos, basta ang dami kong in-applyan, pero dito talaga ako pinalad sa Japan. Hindi naman kailangan na magaling ka mag-Nihongo. Kasi actually, nung dumating kami dito, is puro kore-kore, sore-sore lang kami. Haidai jobo desu wakarimashita kahit hindi naiintindihan. Ganon. Yung mga simple lang naman, pero ikaw na bahala sa sarili mo na kung dumating ka dito, gusto mo pang i-enhance yung Nihongo mo, pwede ka namang mag-aral. Yun nga, mas maganda siya kasi maraming opportunity. At saka gusto kasi rin ng mga Hapon na kayang makipag-communicate sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging fluent. Siyempre, ang gusto pa rin nila, yung kaya mo yung trabaho. Kahit na alam mo lang hindi ka ganun kagaling mag-Nihongo, sa trabaho din naman sila bumabase. Parang plus points na lang din kapag kaya mong makipag-communicate sa kanila, naiintindihan mo kapag isang sabi lang nila. Kasi mostly sa mga Japan is ayaw nila ng paulit-ulit na sinasabi. Sa malabo ang mata, okay lang naman sa kanila yun. Basta magsabi ka ng totoo sa kanila. Tapos pwede ka naman din mag-contact lens. Kagaya ko, yung grado ng mata ko is 375. Pero nagka-contact lens ako. Minsan nagsasalamin ako, gano'n. Okay naman sa kanila, wala namang problem. Ang hindi lang pwede guys, colorblind ka. Yan. Hindi siya pwede. Siyempre, yung mga kulay, alam mo naman, may mga iba't ibang kulay dito na, halimbawa, itong kulay na to, itong sabon na to, ay para dito. Itong kulay na to. Basta iba-iba siya ng kulay, guys. Halimbawa lang, or kaya yung wire. Kaya hindi pwede yung colorblind kasi hindi pwede magkamali. Ayun nga guys, nasagot ko na yung mga kadalasang tanong. Comment down lang kayo dyan kung meron pa kayong mga tanong guys. And then, dun nga pala sa Facebook account ng agency ko, try nyo mag-chat dahil approachable naman sila. Kahit anong itanong nyo sa kanila, sasagutin naman nila. Yun lang guys, ingat kayo palagi. Janet!